Ayan, at sa mga balitang pag-uusapan natin mga bossing, itong si BBM, meron siyang press conference for the first time. In-address niya yung issue ng investigasyon sa flood control, yung issue ng mga nagrarally, yung issue ng mga kawatan sa Pilipinas. In-address niya sa kanyang kakatapos lamang na press conference, kaya ating reaksyonan. Ayan, at wag na natin patagalin pa. Wag na natin patagalin pa. Let us not strain our voice anymore. At tingnan na itong malupit na press con ni BBM. Puting-puti pa siya. Kala mo mabait. Meron pa siyang ballpen sa kanyang polo, kala mo naman nagagamit. Sa bagay, meron din siyang utak sa loob ng ulo niya, pero segunda mano naman. Na kapag ibinenta mo, sigurado mahal pa presyo niyan dahil hindi nagamit. Ayan malinis na malinis. Pag nakita mo, para siyang papasok sa elementary. Sa bagay, sabi ko nga, saktong-sakto yung suot niya. Sa takbo ng utak niya, dahil mas matalino pa actually yung mga grade 6 sa kanya. Ano na naman tong mga pag-uusapan dito? Panoorin natin yung kanyang mga talumpati, kanyang pag-address at pagsagot sa mga tanong ng mga media. Pasok! That I could bring you up to date and report to the people about what has been happening concerning the ICI. At maraming tanong. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure. And that is the independent commission that we are organizing. And as of yesterday, this is the way the commission is going to be organized. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. And together with him are, of course, Babe Singson, who I think is familiar to everyone, as the former DPWH Secretary. Ayon. So sinasabi niya dito na nabuo niya na yung katarantaduhang investigative commission niya. Putang ina, tatatlong tao. Tatlo, apat na tao, isang buwan bago lumabas yung mga pangalan na yan. Hayop na yan. Anong gagawin ng mga yan? Diyos ko po, paano kayo magsisimula? Sino ang uunahin nyo? Tingnan natin dito sa mga sasabihin niya sa susunod. But beyond that, he has always been working in terms of the infrastructure. And as a former DPWH Secretary, he has a good idea of, shall we say, where the bodies are buried. So that will give us immediately a advantage when we're doing this, when the commission is doing its investigation. And of course, the last member is Rosana Fajardo, who is the country managing partner of SGV & Co. She is a certified public accountant, and she has, again, with her experience, and we are hoping to take advantage also with some of the experts that they have in SGV in terms of accounting, forensic accounting, all of these things that will be necessary. We have included... Kailangan pa ba ng accounting dyan? Question lang Kailangan pa ba ng forensic accounting sa ganitong mga problema? Kasi ganito, ginawa ni Bongbong Ogag. Naglakad, pumunta sa listahan ng flood control. Pagdating niya doon, nakalagay completed, tapos walang proyekto. Utang ina niyan. Ano pang forensic accounting ang kailangan mo dyan?
Di ba? Nakita mo na eh. Walang proyekto eh. Oh, simple. Oh, sinong hayop na kontraktor yan? O di si Wawaw, halimbawa, o putang inang Wawaw na ito. Oh, patawag ka agad si Wawaw. Oh, tapos ang gawin, may power ang gobyerno para mag-freeze ng mga assets or mag-sequester ng mga ari-arian. May kapangyarihan kayo, dadaanin nyo lang sa legal. Ano yung legal? O, di ba lalabas sa investigasyon na talagang kriminal ito, sampahan nyo ng kaso, tapos sabihan nyo ang korte, mag-request kayo sa korte na i-sequester yung mga ari-arian ito. Ganun kasimple, anak ng tokwa kayo. Nagawa nyo nga yan noong dito sa Kingdom of Jesus Christ na kahit nang wala naman silang pagkakasala at dinispalkong pera ng gobyerno, finreeze nyo yung assets nila na yung ang Children's Joy Foundation na nakakatulong sa napakarami ng kabataan, mapaaral, mapakain, mabigyan ng tahanan, nagsara dahil sa kahayupan nyo O tapos ito, kailangan mo pa ng putain na accountant para lamang forensic accounting. Anak ng tokwa Kailangan mo dyan matinong engineer na masasabi that this project is not worth 50 million. That this output is not worth 100 million. Yun lang yung kailangan mo. And then after that, you will go after who? You will go after the contractor, the proponent. Yun lang ang gagawin mo, bongbong, anak ng tokwa ka. Kung ako nauubos lalong boses ko sa yung hayop ka Ano bang kailangan mo accounting dito? Putsang ina, tsuwariwap lang to. Walang mangyayari dito sa investigasyon na to. Posta tayo. Sige, diretso. Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project. Anong malabo? Dispalingado, palpak. Anong malabo? Putang ina niyan, yung malabo yung utak mo Pati pag pag-address niya dun sa issue, palpak Paano mo iimbestigahan yung corruption kung hindi mo hirap na hirap siyang magsalita tungkol dito. Hirap na hirap niyang, kumbaga, kasi ako, kung disgusted ka, pakita mo na disgusted ka. Kung galit ka, pakita mo na galit ka. Magmura ka, magmarakulyo ka, lahat. Hagis mo lahat ng bangko. Galit ka Tapos ito, ganyan pa rin magsalita. Yung mga malabo, gago. Malabo, wala ngang proyekto Tabi-tabingi nga yung tunnel Dispalinghado. Malabo, parang utak mo malabo. Sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who... Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinasabi? Ba't natatawa ka? Kanina ka kaya ka kaya ka sinisita nung mga international media, patawa-tawa ka May seryoso ba patawa-tawa? Kita mo ba si Pangulong Duterte pag ina-address ang korupsyon, tumatawa pa? Butangin na nito, parang ogag talaga Wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siyang, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. Anong ginawa mo sa report? Ano nang recommendation mo doon sa report niya? Binasa mo yung report, good, detalyado, maganda ang pagkakareglo. Anong unang-unang hakbang na ginawa mo? Tangina, di sana doon pa lang nagsimula ka na. Sinampa mo na yung... Sinampahan mo na ng kaso using those report, yung kung sino man yung gumawa ng hayop na
mga infra dyan sa Benguet. O, anong ginawa mo doon? Wala na naman. Nilagay mo na naman sa lamesa mo, baka naiwala mo na yan. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. So what are the commission's powers? Well, there was a there was a discussion, of course, as to what were the powers to be granted to the commission. And the debate centered around whether they will have subpoena powers, and they can also hold people in contempt. Well, upon discussion, we felt clearly that the subpoena powers were necessary. However, the contempt powers, the power to hold people in contempt, I think was not necessary, simply because this is not a prosecutorial body, this is an investigative body. Oo, tangin na yan. So, mas maganda pa pala yung investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso. Kasi at least yung Senado at saka yung Kongreso, bukod sa meron na silang subpoena power, meron pa silang contempt power, which is kung nagsisinungaling ka, pwede kang ikulong. Eh kung yung binubuo mong katarantaduhang komisyon, wala naman palang kapangyarihan para magkulong ng tao, ay putang ina, anong ginagawa nyo? Dinuduplicate mo lang yung ginagawa ng Congress at saka ng Senate. And anong magiging kakaiba sa investigasyon mo? Oh. Sa totoo lang, itong mga sinasabi mong tao, pwede naman nilang tawagin as resource person sa kanilang mga investigasyon. So gumagastos ang Congress ng milyon-milyon sa investigasyon. We are talking about hundreds of millions na naman, ha. Per hearing yan, mahal yan eh. Oo. Kasi kung ilan yan, sabihin na natin, magkano ginagastos ng i-chat GPT natin kung magkano ang ginagastos ng Kongreso kada hearing. How much does it take? Ayan ha. Tingnan natin. Ayan nakalagay dito na billions of pesos annual budget of the House, around 20 to 30 billion, and Senate 5 to 7 billion per year per year. So kapag nag-conduct ka ng investigation hearing, milyon-milyon yan, mantakin mo, 20 to 30 billion ang inuubos ng Kamara para lang sa kanilang mga investigasyon in aid of legislation ko, no? Wala man silang nagagawang batas. So magastos to. Gumagastos ang Congress na dapat na yung perang ginagastos dyan eh. Napupunta na lang sa ibang programa. Gumagastos ang Senado. Tapos ngayon, popontuhan pa natin tong hinayupak na investigasyon ni Bongbong. Wala naman palang kapangyarihan ito para mag-contempt ng tao. Mag-imbestiga lang, tapos mag-come up with a report. Tapos anong gagawin sa report? Ibibigay mo yung report sa ombudsman. Tapos yung ombudsman maghahanap ng probable cause, and then ibibigay yun sa Sandigan Bayan. Ganun din naman ang ginagawa ng Congress, ganun din naman ang ginagawa ng Senate. So bakit ka pa gumawa niyan? Ano yun? Kung halimbawa, iba ang resulta sa'yo, iba ang resulta sa Congress, iba ang resulta sa Senate. Putang ina niyan, anong susundin natin? Tatanga-tanga ka kasi, tinanggal mo yung PACC. Yun ang trabaho ng PACC. Ngayon, nahihirapan ka magbuo tuloy kung di ka ba naman OGAG eh. O kasimple lang naman eh, o Greco Belli ka. Dinisband ko yung ninyo, o nagkamali ako, buuin natin ulit. Kaya mo naman yun, nasa kapangyarihan mo naman yun. Nasa kapangyarihan mo nga na i-dissolve yun eh. Dapat nasa kapangyarihan mo rin para yun, buhayin yun. Kung talagang gusto mong solusyonan to, ha. Pero sa nakikita natin, Bongbong, wala kang plano talagang solusyonan to. Pa-birthday ka pa nga eh. Panood-nood ka pa nga ng volleyball eh. Hayop ka eh. So what the commission will do
is that they will investigate. They will call people in. They will subpoena records. They will conduct hearings. And once they have their findings, they will forward those findings to the proper agency. Should it be the Ombudsman? Should it be the DOJ? If it's an administrative case of government employees, sa Civil Service Commission, and all of the proper agencies, doon na sila magrekomenda. And if such personalities continue to avoid or not cooperate with the Ombudsman or the DOJ, doon sila makokontempt. So we do not lose that. O di parehas nga lang, o according dito, kapag ordinary hearing, hanggang 500,000. Kapag major or high profile hearing, 1 million plus per day. And in this instance, lalo na kung masyado pang mahaba yung hearing, more than that. Ay mo ganyan ang ginagastos natin kada hearing. Tapos etong hayop na investigative group na itatayo mong bago. Magkano ang budget niyan? Saan mo kukunin budget niyan? Sa confidential funds mo ba? Sa national budget? O kasi hindi yan naka-allocate sa GAA 2025. So saan mo kukunin budget niyan? Babayaran mo yung mga yan na magtrabaho yan. Tapos syempre may mga investigasyon yan. So gagamit ka ng mga intel funds dyan. Saan mo kukunin? Dapat klaro yun. Oo. Walang Diyo. Power or capability to hold people in contempt should they not cooperate, should they not respect subpoenas, etc. So, yun na ngayon ang ating sitwasyon. We are I'm very encouraged because nung nakausap ko sila, all of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Paano panis na yun eh. Panis na, ang tagal-tagal na nung inano mo yan eh, nung binuksan mo yan eh, wala nga nangyayari. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa lang sa pagbubuo, magsisimula pa yan, may seremonyas pa yan, magdadasal pa yan, kakain pa yan, mag-almusal pa yan. Kailan to magsisimula? Walang hiya na yan oh. Mapapanis talaga yan, sir. Kasi yung mga isinumbong doon, nakaka-ready na kayo. Siyempre, pinsan mo, yung karamihan na sinusumbong no, pinsan mo, si Saldico. Hindi nakagawa na kayo ng paraan paano nyo maiiwasan yan. Kaya nga nakatakas na si Saldico eh. Siguro nung tiningnan nyo yung isumbong kay Bongbong website, pagtingin doon, puro siya yung involved eh. Kaya, tumakas ka na. Putang ina, delikado ka. Kaya pinatakas nyo na yan eh. Yung pagsusumbong-sumbong, nako. Binigyan nyo lang sila ng advance party. Tapos nung nalaman nila kung ano yung karaniwan na mga sumbong, ano yung karaniwan na mga reklamo, nagfo-fall sa pinsan niya. Ayan, kita nyo nangyari sa Senado, nagkaroon ng rigo doon. Tingnan nyo sa Kongreso. Ang binabanatan, mga Duterte na naman. Kaya sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. And that's why they have to meet as often as possible. That is for them to decide. They have already decided to meet today to make the organizational decisions that need to be made, i.e., how the Secretariat is going to be organized, what sort of people they need to bring that, where their offices will be, kahit yung mga forms na gagawin para doon sa commission, they have to set that. And when asked how often you plan on meeting, ang sagot sa akin, araw-araw. They will meet every day, and either privately or they will hold I don't know if they plan to hold hearings in public. It's all up to them. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila.
we will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari? What have you found? What are we doing next? Etc. But O, di ba gawain tamad? I-delegate lang, binigay lang, sige kayo nang bahala. O tas tatanungin namin kayo, ano na nangyayari? Ang ina ka, walang kwentang tao talaga to, no? Oo, wala talaga tong silbi, no? Ikaw ang nag-spearhead, tapos you're not gonna be on top of it. You'll just, base it on reports. Yan. May Senate na, may Congress na, gumawa ka pa ng ganyan. Para lang sabihin may ginagawa ka. Pero kayo talaga yan eh. Ano naman, iniwala ba kayo na walang alam to? Kung yung pinsan niya, hindi nga niya mapagalitan. Si Saldico nga, hindi niya mapangalanan. Di ba? Hindi niya nga nababanggit si Romualdez, si Saldico. Di ba? Wala siya nababanggit na kahit na sino. Sigurado tayo, alam niya to. Iniwala kayo dyan na hindi niya alam yan. Itong investigative body na to, sasayangin lang nila oras nila. Kasi ang tatanda na ng mga kinuha, so magsisimula na investigasyon, magkakalkal ng mga dokumento. How long will it take? How long do you think it will take? Nagbigay ba siya ng timeline na within this year, I am expecting na meron na silang report na may mga makakasuhan na I'm giving them just 2 months to finish everything. Walang ganun. Ang unlimited to. Hanggang katapusan ng mundo to. Hindi matatapos to. Maniwala kayo. we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. As a matter of fact, in our discussions with them, they also said, may we make suggestions, may we make proposals so as to the procedure for bidding, for all these contracts, para hindi na maulit ito. And we, of course, I said, we're perfectly open to that. What we really want is to fix the system. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. We have to make a change, and it is a fundamental change in the way that we do business. Puro motherhood statement na naman. We have to make a change, we have to make this, we have to make this. We have to do this, we have to do this. Result ang kailangan namin, hindi yung plano nyo. Tagal-tagal na yan, BBM. 2024 pa yan. Oo, 2024 pa, na fact check ka na ng langit. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. There also have been questions as to why the scope of the investigation is over 10 years, or the last 10 years, rather. The answer is twofold. The practical answer is this. COA is only required to keep records for 10 years. So those are the records that we know we have, na nakakasiguro tayo na matulungan yun. Pangalawa doon, kaya't we'll do it for as long as possible dahil marami na tayong napag-usapan at isa sa napakahalaga para sa akin, malaman paano tayo napunta sa ganito. Wag mo nang alamin paano tayo napunta dyan. Ang una mong gawin, Bongbong, yung mga magnanakaw ngayon, ipakulong mo, saka mo na imbestigahan pa paano ka napunta. Kami rin, takanta ka, paano ka napunta dyan eh. Takanta ka rin kami kung paano ka naging presidente eh. Wala kang alam, bobo ka, tas naging presidente ka, nakakapagtaka yan. Pero, yung urgency netong problema natin sa corruption, it has to be addressed now. Sino yung mga magnanakaw ngayon? Yun ang dapat nating i-address. Bakit natin sisimulan yung investigasyon 10 years ago? It will not change anything. Kung ang iniisip mo paano tayo naging corrupt, na yan, pwedeng makapag-antay yan. Pero yung mga magnanakaw ngayon, baka makatakas pa yan. Sabi ko nga sa inyo
Itong investigasyon na ito, para sa akin, iano lang nito, ipipinpoint lang nito sino yung mga masasagasaan. Dahil sila din yun, ang gagawin nila, yung mga tao na lalabas na may kasalanan dito, isa-isa lang nilang pasisibatin. Patatakasin lang nila isa-isa yan, kaya sila nag-iimbestiga. Ganun lang yan mga bossing, itong mga gantong ginagawa ni BBM, mantakin mo. Ang purpose niya, malaman kung bakit tayo napunta. Kaya tayo napunta dyan dahil dumating ka. Kaya tayo nasobrahan yung pagnanakaw dahil nandiyan kayo ng asawa mo. Tapos speaker of the house pa yung pinsa mo. Ang salot sa Pilipinas, pamilya nyo talaga. Wala nang iba, hindi na kailangan ng investigasyon. Oo, in a heartbeat kaya namin sabihin ang problema ng Pilipinas, Marcos Romualdez Araneta. Sa ngayon, kayo problema. Kaya dapat, mantakin mo ha, nasunog yung bahay. Nasunog yung bahay. Tapos, hindi mo iimbestigahan kung sino yung sumunog ng bahay ngayon. Ang iimbestigahan mo, sino yung sumunog ng bahay doon sa katabi. Hayop naman talaga, BBM. Ngayon muna yung unahin mo, ha? Unahin mo muna yung ngayon. Kasi para akong hinold up ngayon. Pag hold up sa akin, siyempre nagsumbong ako. Boss, na-hold up ako eh. Baka naman pwede pa imbestigahan. Sige, ipatawag natin lahat ng mga na-hold up sa lugar na to. Puta, anong nun? Anong connection nun? Ako nagre-reklamo eh. Na-hold up ako ngayon eh. Nandoon importante yung mga gamit ko. Kailangan ma-recover ko eh. Patatagalin pa natin. Hahanapin pa natin kung sino pa yung mga ibang na-hold up para tanungin natin. 10 years back, anak ng Tokwa naman. Yung ngayon muna, sir, ngayon muna unahin natin si Saldico, si Romualdez, si Atayde. Lahat ng mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, unahin muna natin yun sila ma-identify. Tapos pag nakita nila yung corruption, nakita natin yung corruption nila, na kasuhan natin sila, saka tayo mag-investiga, pabalik, paatras. O kung kailangan makulong ng mga Duterte at meron silang mga plandirus na ginawa, di go ahead. Pero ang importante ngayon mismo, kung anong problema natin ngayon, yun muna ang asikasuhin mo. Magnanakaw ngayon, yun muna ikulong mo dahil sila yung nandiyan sa pwesto. Baka memya niyan, putya kaka, ang tagal nung iimbestigahan nyo 10 years ago, mauna nyo pang ma-pinpoint yung may mga pagnanakaw noon kesa ngayon, sila pa yung makasuhan nyo ngayon makatakas pa. Putang ina niyan. Bobo ka talaga. Wala ang silbi talaga eh. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Paano nangyari ito, ganito yung naging bidding? Paano nangyari na ganito ang naging pagbigay ng kontrata? How did this evolve? Dahil nung sa experience ko sa local governments, experience ko sa legislature, hindi naman ganito. Ngayon lang, we have to find out how this happened and what are the changes that we need to make so that we make this into an inflection point in terms of how government does its business, and to make sure that the funds that belong to the people are well spent and properly spent to the advantage of all of us, to advantage of the economy, to advantage of those who are in danger areas. Ibig sabihin, the sense of urgency, wala. Walang sense of urgency. Walang sense of time. So, ang plano nila is, siyempre, kung mag-investigate ka 10 years ago, so ang mauunang investigahan yung nasa dulo. So, doon magsisimula mag-imbestiga, tapos doon magsisimula magkaso. Paano yung ngayon? Ngayon tayo may problema eh. Pinakamalaking budget ng Pilipinas, yung 2024 at saka 2025. At saka ngayon 2026, yung under your administration. Pinakamaraming pagnanakaw under your administration. Yun ang dapat na imbestigahan natin. Saka na yung luma. Anak ng Tokwa. So that is why the 10-year period, those are the two reasons basically why the 10-year period was specified.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at